Magandang araw sa inyong lahat. Alam nyo, karaniwan sa ating mga pagtatalakay, sumusuri tayo ng mga malalalim na issue o komplikadong impormasyon, di ba? Pero ngayon, ibabaling natin ang atensyon natin sa isang bagay na mas malapit sa puso nating lahat. Ang inihanda natin ngayon ay hindi lang isang simpleng pagpapaliwanag ng paksa. Isa itong napaka-espesyal na pagpupugay sa pinagmulan ng ating walang hanggang lakas at inspirasyon, ang ating mga ina. Kaya, handa na ba kayong damhin ang paksang ito sa isang mas personal na paraan? Halina't buksan natin ang ating mga isipan at higit sa lahat ang ating mga puso. Maligayang araw ng mga ina. Gusto kong maglaan muna tayo ng ilang sandali para talagang pakinggan at namnamin ang pagbating yan. Ang pagtatalakay natin ngayon, hindi ito ginawa para maglista lang ng mga facts or data. Dinesenyo natin ito bilang isang malalim at bukas na liham. Para sa mga inang nanonood at nakikinig sa atin ngayon, at syempre para sa ating lahat na nagmamahal sa kanila. Ang layunin natin ay kilalanin kayo. Gusto naming pakinggan ninyo ang bawat salita at damhin ang bawat mensahe dahil ang buong oras natin ngayon, inialay namin ito para i-celebrate ang inyong kadakilaan. So, ano nga ba ang tunay na bumubuo sa haligi ng pagkaina? Kung hihimayin natin ang paksang ito, nakita natin ang apat na pangunahing handog: pagmamahal, sakripisyo, pag-aaruga, at walang sawang pag-uunawa. Gusto kong mag-focus tayo saglit doon sa sakripisyo at walang sawang pag-uunawa. Napakabigat na mga salitang yan, ano? Kasi hindi lang ito tungkol sa simpleng pagbibigay ng pagkain sa mesa o bubong sa ating mga ulo. Ito yung araw-araw na pag-alay ng sarili na madalas tahimik at hindi natin napapansin. Yung isinasantabi nila ang sarili nilang pagod at mga pangarap para lang masigurong okay ang pamilya nila. Yan ang totoong sakripisyo. At yung pag-unawa nila, grabe. Kahit na madalas tayo magkamali o minsan nakakaubos na tayo ng pasensya, nakakahanap pa rin sila ng malalim na reserba ng pagmamahal. Ito talaga yung istruktura ng isang matibay na pamilya na nais nating bigyang diin ngayon. May isang napakagandang paglalarawan tayong madalas marinig. Kayo ang ilaw ng tahanan, ang lakas sa oras ng pagsubok, at ang unang taong handang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Alam nyo, yung pagtatawag sa kanila na ilaw ng tahanan, hindi lang yan basta lumang kasabihan sa kultura natin eh. Kung susuriin nating mabuti, ipinapaliwanag nito ang isang napaka-praktikal na katotohanan. Kapag madilim ang paligid at dumarating yung mabibigat na pagsubok sa buhay natin, ang ating mga nanay ang nagsisilbing parola na nagbibigay ng direksyon. Sila yung emosyonal na lakas na sumasano sa atin kapag nanghihina na tayo. At ang pinakakamangha-mangha sa lahat ng ito, ginagawa nila lahat yan nang walang inaasahang kapalit, walang kondisyon, walang transaksyon, purong pagmamahal lang. Napakabihira makahanap ng ganyang uri ng pagmamahal sa mundo, pero ibinibigay nila ito sa atin ng libre. Ngayon, lipat naman tayo mula doon sa malalaking konsepto patungo sa mga maliliit na detalya ng pagkaina. Yung mga pang-araw-araw na bagay na madalas nakakalimutan nating pasalamatan. Nandyan yung mga payo nilang humuhubog sa mga mahalagang desisyon at prinsipyo natin sa buhay. Yung mga yakap na nakakapawi ng mga takot at kalungkutan natin. Yung mga dasal na walang sawa at palihim nilang ginagawa para sa kaligtasan at tagumpay natin araw-araw. At syempre, ang walang patid na pag-aalaga mula pagkabata natin hanggang sa tumanda tayo. Batay sa mismong pinagmulan ng ating sinusuri ngayon, ang pagmamahal na ito ay partikular na inilalarawan bilang hindi nauubos. Isipin niyo yon, para siyang isang balon ng pag-aalaga na kahit kailan hindi natutuyok gaano man karami ang kunin natin. Ang mga maliit at paulit-ulit na kilos na ito araw-araw, ito talaga ang semento na nagpapatibay sa pundasyon ng ating pagkatao. Kaya ang pinakamahalagang punto natin dito ay ito. Madalas talaga, sa bilis ng takbo ng pang-araw-araw nating buhay, sa sobrang abala natin sa trabaho, pag-aaral at mga personal na ambisyon, nakakalimutan nating huminto. Nakakalimutan nating bigkasin yung mga salitang dapat nilang marinig. Kaya para sa mga inang nakikinig sa atin ngayon, gusto naming malaman ninyo ito mula sa amin. Hindi man namin ito laging nasasabi, lubos namin kayong pinapahalagahan at minamahal. Lahat ng mga ginagawa ninyo, pati na yung mga sakripisyong kayo lang ang nakakaalam, mga gabing palihim kayong umiiyak, mga walang tulog na pagbabantay sa amin, at yung mga pag-aalalang hindi nyo ipinapakita para lang hindi kami mabahala, nakikita namin yon. Hindi man namin palaging nababanggit, pero lubos naming pinapapahalagahan yon.
Ang pagtatalakay natin ito ay nagsisilbing tinig ng mga anak na may pusong nagpapasalamat kahit na hindi palaging nakakapagsalita. At dahil napakalinaw na sa ating ngayon kung gaano kabigat at walang hanggan ang mga sakripisyo nila, dadalhin tayo nito sa isang napakagandang direksyon, isang kolektibong panalangin. Ang bahaging ito ng ating paksa ay nagiiwan ng isang napakagandang pangarap at pagbabasbas para sa lahat ng ating mga ina. Naway patuloy kayong bigyan ng Diyos ng malusog na pangangatawan, masayang puso at mahabang buhay. Matapos ang lahat ng lakas na ibinigay ninyo para palakasin kaming mga anak ninyo, matapos ang lahat ng oras na inalay ninyo, wala na kaming ibang masihilingin pa kundi ang inyong kalusugan at tunay na dalisay na kaligayahan. Ito talaga yung sukli at panalangin na inaasam natin para sa lahat ng dakilang ina na patuloy na nagliliwanag. Bago tayo tuluyang magtapos sa ating malalim na pagpupugay ngayon, nais kong iwanan sa inyong mga isipan ang napakahalaga at nakakapukaw na tanong na ito. Paano natin masusuklian ang kanilang walang hanggang pagmamahal araw-araw? Kasi alam niyong, hindi lang naman dapat nagtatapos ang pagpapasalamat kapag buwan ng Mayo o tuwing Mother's Day, di ba? Paano bukas, sa makalawa, at sa mga susunod pang linggo at taon? Paano mo ipaparamdam sa iyong ina ang kanyang halaga sa mga ordinaryong araw sa pamamagitan ng iyong mga simpleng aksyon? Isang napakagandang hamon ito para sa ating lahat. Gamitin natin ang pag-unawa at emosyon na kuha natin sa pagtatalakay na ito upang maging mas mabuti at mas mapagmahal na mga anak. Maraming salamat sa inyong buong pusong pakikinig at muli, mula sa amin, sa lahat ng mga dakilang ina sa buong mundo,